Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Daiwena Vlog. So for today's video, ugali ng mga amo ko. Ang pinakagusto kong ugali ng mga amo ko. So ayan. So last time nakaraang, nung isang gabi ata nakapag-live ako. So na-share ko doon yung feeling ko now na pang 3 taon na natin sa kanila. So marami akong napapansin na parang feeling ko nilalayo ng mga amo ko yung mga bata sa akin. Kumbaga, marami kasing bagay na parang dati ginagawa ko, ngayon hindi na nila pinapagawa sa akin. So, tulad ng pagluluto ng lugaw. Noon ako ang nagluluto, pero ngayon hindi na, din nagpapaligo. Noon ako nagpapaligo, ngayon hindi na. Kumbaga, feeling ko, nilalayo nila yung alaga ko sa akin. So, na-open ko to sa live ko. Then, doon ako parang na-realize ko na sabi niya, kasi ang iniisip ko lagi, baka hindi na nila ako i-renew kasi ganito yung ginagawa nila. Parang nilalayo nila yung loob sa akin ng mga bata. Lalo na yung maliit. Then, sabi naman ng isa nating subscriber, sabi niya, baka iniisip din nila, na hindi ka na mag-renew. Kaya inuunti-unti din nilang para hindi masanay sa'yo. Sabi ko, pwede rin no. Kasi before nga, nung una kong kontrata ay hindi ko rin sure, hindi rin ako confident na i-renew nila ako or gusto pa nila ako i-renew. Kasi nga, hindi naman ako kagalingan. Kumbaga, hindi ako magaling sa pagluluto, hindi ako magaling sa pag-aalaga ng bata, magpasunod ng bata. So, hindi ako confident. So, doon ko lang na nung tinanong nila ako, so nasabi ko sa sarili ko, meron pa rin pala silang nakita na sa akin na gusto rin nila. So, ngayon, ganun ulit ang nararamdaman ko. So, na-realize ko din doon, sabi niya, baka iniisip din nila, na hindi ka na magre-renew, kaya yung bata, inuunti din nila. So, ano nga ba yung ugali na gustong-gusto ko sa mga amo ko? So, ito number 1, ang pinaka-gusto ko sa mga amo ko, lalo na sa amo kong babae. Kasi si among babae lang naman yung madalas ko nakakausap. Then, ang number 1, ay yung hindi ako perfect na katulong, hindi ako magaling, sinabi ko na nga. Then, pag may complaint sila, pag may kasalanan ako, papatapusin muna nila ako halos sa trabaho. Konting-konti na lang matatapos na ako. Sa kanya ako kakausapin na kami lang dalawa nakakarinig. Siyempre, alam ko namang sinasabi din yan sa family niya. Pero at least, hindi mo makikita yung reaction ng ibang tao sa paligid mo. Kasi kayo lang nandun sa dalawa. Sa kusina kami madalas, ganon. Kakausapin niya ako sa kusina, ganyan. So, yan ang unang-una kong pinakagusto sa mga amo ko. Hindi ka ipapahiya sa maraming tao, hindi kasi sigawan in public, mga ganyan. Kasi may mga helper na ganon yung mga amo nila. So, ito pa naman yung pinakaayaw ko din, na ipapahiya ako sa maraming tao, na may nakakitang iba, na pagtitinginan ka. Ito yung din pinakaayaw ko. So, yan yung isa. Yan yung pinakagusto ko sa kanila. Tapos, syempre, ang ugali naman ng mga amo ko ay naayon lang sa batas, hindi masyadong mabait, hindi rin masyadong kumbaga balance kami, kaya both side kami hindi alam kung gusto pa or hindi na, kasi pantay lang, di ba, ganyan. So, about naman sa pagkain ngayon, no, wala nang problema, kasi hindi na tulad dati na, ito lang, ganyan, ilalagay na nila sa bowl, ito yung pagkain mo. Ngayon, you can prepare na, tulad yan ngayon, umalis sila, iniwan na naman nila ako. Yung dinner mo, ikaw na bahala mag-prepare. At least, hindi ka na, ito lang. Yung noodles lang na yun, hindi na sila ganon. Naging okay na din lahat, Nitong pangalawa kong kontrata. So, masasabi ko, may peace of mind ako sa kanila. Yun, ko din. Then, may own room ako. Yan, may own room ako. Kahit pa paano, may privacy, Kahit maliit lang, at least may privacy. At maganda naman kasi bagong renovate naman to. Then, yung
wala din plancha dito day. Then isa pa yung mga pagdating sa pag-aalaga ng bata, hindi talaga ako nila pinapabayaan na ako lang mag-isa sa 2 bata. 'Pag halimbawa wala yung matatanda, yung lolo or yung lola, absent talaga yan sila amo, ni isa sa kanila. Kung magkasunod na araw wala yung matatanda, ang una niya nag-a-absent yung babae or yung lalaki, basta sunuran sila sa pag-a-absent. Ganun yung mga amo ko. Kaya dati nung bagong renew ako sa kanila, hirap talaga day pag may newborn kasi matrabaho. Then, kasi may mga bottle, halos dami mong hugasin, tapos magluluto ka araw-araw ng soup para sa nanay, para panggatas. So, pampagatas ba? So, nakayanan ko yun kasi nasabi ko sa sarili ko kasi dati may kapitbahay kami na ang sitwasyon niya almost same kami ng alaga. Then nakikita ko siya, 'pag nalabas sila, sila lang dalawa, sila lang tatlo, yung katulong at yung maliit din na bata naka-stroller tapos may bibitbitin pa siyang isa, maliit pa din. So 'pag tulak pa lang ng stroller day, hirap ka na, tapos maiisipin ka pang isa, ang hirap. So, yun ang pinakapasalamat ko din sa mga amo ko na hindi nila inaasa talaga sa akin na ako lang ang mag-alaga sa 2 kasi siguro naintindihan din naman nila yung alaga kong panganay talagang ay hindi nakikinig sa akin, hindi ko din talaga kayang pasunurin. So siguro naintindihan nila ako din pagdating day sa mga biyahe day, hindi nila ako pino-force na ano day, kanang uutusan na hindi ko alam. Talagang tinuturo nila sa akin yung tulad yan sa pagmamarket, tinuturo nila sa akin nung one time din nung nanganak si amo, tinanong muna ako. Ay, una nga dinala ako dun kasama ko among lalaki pero nung pinabalik ako, hindi tinanong ako ulit kung kaya ko ba daw. Hindi ko nga masyadong sa biyahe, pagdating sa biyahe, hindi talaga ako. So, naintindihan naman nila ako. So, gumagawa sila ng way na hindi na lang ako ang itutuloy doon. Kumbaga, imbis na ako yung uutusan, yung matanda na lang. So, kasi siguro na kasi one time dahil nung lumipat lang kami dito, walking distance lang Unang punta, tinuro sa akin nung matanda. Tinuro sa akin yung matanda yung way. Then pangalawa, ako na yung tour guide ng mga amo ko. Yung amo kong babae hindi din alam kung paano pumunta. So, ako yung tour guide. Ay naku, naligaw. Mali, mali, mali. Kaya siguro hindi nila ako pinupursige na pumunta sa isang lugar na tatanungin ako kahit minsan nga alam ko naman na yung lugar, tatanungin pa rin ako. Alam mo pa, naalala mo pa yung way papuntang yung inutusan nga ako mag-laundry. Nakikita ko yan dito sa sa harap namin ng bahay namin. Tinanong pa ako, sabi ko, maalalahanin din talaga si amo pagdating sa lugar. Oo, maalalahanin yun si amo. Yun din yung kasi yan yung kinakatakot ko din 'Di ba sa pag-a-apply ko dito, yan talaga yung English ko at yung takot talaga ako sa biyahe, hindi mo talaga ako maaasahan. Kasi hindi nga ako nakakagala dito pag walang nagyaya or walang kasama. Dito na lang ako sa tabi-tabi. Ganun ako. So, napakaswerte ko na din dun sa kanila. So, ayun, wala ding plancha day kasi dyan din ako kamuti. Hindi sila nagpapaplansya ng damit. Akala ko nga dati, yung uniform ng alaga kong panganay, kasi white kailangan planchahin. Hindi nila pinapaplansya. So, sabi ko, mabuti. Hindi talaga ako nagpaplansya dito as in. So, isa yan sa kinawili ko sa kanila. So, at marami pang iba kasi nabanggit na ba natin yung lahat okay naman na sila. So, kaya kung ako tatanungin, sana para hindi na din hassle day. Kasi hassle naman, mag-start na naman ako sa una day, yung parang feeling bago ka na naman talaga pag bagong amo.
Ganun ako eh, todo na naman kabako, todo na naman pag-iisip ko, baka ma-terminate ako. So for sure na kung hindi nila ako, kung i-renew pa rin nila ako, hindi nila ako iti-terminate, 'di ba? Basta magpapakabait lang pa din ako, 'di ba? Ganun lang 'yun. Kasi pag hindi nila ako i-renew, mag-a-apply ako panibago, nandun na naman yung kakaba-kaba kasi parang new adjustment na naman yan, day. Tapos hindi mo na naman sure kung maldita or mabait ba yung madadatnan mong amo, yung panibagong amo mo. Dalawa lang naman yan eh. Sabi nga ni Inday, think positive. Pero hindi mo pa rin talaga mawawala yung negative na ano, 'di ba? Pero kung hindi na talaga nila ako i-renew, so no choice ako. Kailangan kong sumubok talaga ng panibago. So, praying na ma-renew pa din. Ayan. Kung napanood nyo to amo, alam nyo na yung sagot. So, ayan lang for today's video. Bye! Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!